Hello, everyone. Good evening, good morning, or good afternoon to you, whatever time you are watching us from. We are Connie and Belle, and we are building a God centered, purpose driven life and freelancing business. If you are watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications. Bago pala yan, sana makita yung book ko. Oy, in fairness, kita. Yay! If you want to start how to, if you want to know how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more information about it. But if gusto mo lang, ang tawag dyan, pahapyaw, teaser, o Yeah. sige, download mo na tong free chapter by visiting bit.ly/VA free chapter. Ayan, sige. Ay, teka, ano nga ba yung title natin? Nag-hello na agad ako. Nakalimutan ko yung title. Ang title pala ng message. Our title for this session, main topic is how to write better sales email with our special guest. Pero, ayan, muntik na magkalimutan. Opening prayer muna tayo. Sis Belle, can you do the honor? Okay, let's remember that we're in the presence of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you. We glorify you. We honor you. We thank you for blessing us this past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoing we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you, Connie and I. Pour out your Holy Spirit in us as well as onto our special guest. So we'll continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our brothers and sisters, that we're building and thriving in our businesses to glorify you, Lord, and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, diretso mo na rin. Introduce natin Yes! Maganda yung topic. Our special guest for tonight is the founder of Digital Response Copywriting, and he's also an email marketing strategist and an AI copywriter. Tonight, he'll share with us his freelance journey, juggling these roles. He'll also give us tips specifically on how to write better sales emails. So without further ado, let's all welcome Fritz Pelaez. Yay! Welcome sa aming channel and thank you rin for saying yes to our invitation. Sige, story muna tayo. Paano ba tayo nag-start or ano ba yung ginagawa natin before bago tayo napunta sa freelancing and then bakit napili natin yung writing. Ayan. Yeah, interesting. Yung ano po kasi, ano po ako aviation sa ano talaga, original graduate ako sa aviation. Wow! Then yung sa pandemic ako nag-explore ng ano, lahat nung digital something. Then na-explore ako sa mga iba-ibang skill. Meron ako sa course mga course. Kaya High five! nag-explore ako sa BA. BA, yeah, training din ako dyan. Tapos cybersecurity. Then napunta ako sa writing. Doon ako nag-stuck. Kasi doon, pag di rin kasi ako may magsulat sa umpisa. Then yung natuto ko nung yung word ng copywriting. Tapos yung kung paano sila mag-interact sa wordings nila. Then doon ako na-intrigue hanggang ngayon, tuloy pa rin ng tuloy. Hindi ko siya ipinapront kung ino-offer ko siya. Kasi gusto ko siya yung parang ko siya, in-enhance ko pa siya ng todo bago ko siya offer sa mga client talaga. Pero yung email marketing, doon solid na yung foundation. Daming college din nag-guide sa akin, kaya medyo doon ako nagpo-front talaga sa email marketing ngayon. Oh, interesting. Paki-take note mga viewers, hindi daw siya nagsusulat before. Or kung Aviation, di ba yung background? Oo nga, di ba? Technical talaga. Matindi ito. So, kahit sino pwedeng matuto. Pero paano mo nalaman yung about yung mga online tingin na yan? Paano mo siya nalaman?
So, isolation ng pandemic talaga yung ano, maghanap ka ng ano, online, na kung paano Mm. kumita. Then, chinecklist ko lahat ng mga puwedeng skill, video, writing, tsaka yung graphics. Then, game over ako sa dalawa, sa video tsaka graphics. Kaya nag-stick talaga ako sa writing ngayon. Oh, yun. Ang galing. Writing. Ayan. So, alam ko nasa ano ka na ngayon no? Nasa, nag-a-adjust ka rin with the use of AI. Yes. Pero, Ayos po. do you have any suggestions? Like, do you integrate new technologies into your freelance career to stay competitive, and how? Kasi lalo na nga may AI, dapat ba AI na lang ba? Or kailangan mag-teamwork kayo ni AI, ganun? Agree ako dun sa word na teamwork talaga. Kasi parang ano, nasa parang calculator lang yan, pagka nagko-compute ka. Sa business naman, di naman restricted na gumamit ng mga ganong tools. Then maximize mo na rin. Andiyan na, Di habang natututo ka, may assistant ka pa kung sakali na AI para ma-speed up yung process. Yan. Correct. So, wag matakot mga kapatid, lalo na yung mga sa writing kasi minsan yun yung worry nila lately. Replace yung job and all, napalitan ng tao. Masyadong malalim kaya si AI. Saka kailangan kasi ng expert na gagamit ng tool. So kung hindi ka expert, kahit na anong prompt mo, kung hindi mo naman alam kung tama yung binabatoy sa'yo ng AI, it won't make sense. Kaya dapat expert. Oo. Tapos copy and paste lang, walang edit, lagot tayo. Puro Pwede na embark. yan. Delikado yun. Puro embark na lang sa Del. Ano ba yan? Unleash. Ayan, empower, mga ganyan. Landscape. Ito pa, isang favorite ko lately, tapestry na. Anyway, ito, are there any tips that you can suggest to build and maintain strong relationship with your clients? Siguro listen talaga, tsaka yung parang more listening talaga yung ginagawa ko sa clients ngayon. Then may mga kasi previous na experience syempre na sobrang galing mo kunyari na di-disregard mo yung talagang pain points ni client. Then mali yung na-apply mo mga suggestion. Lalong di naaayos yung problema ko sa client. Yeah. Listening. Magandang yun. Magandang tip. Kasi minsan mga excited tayo masyado, mga kapatid. Parang alam ko tong skill na to, this and that, pero hindi pala yun ang kailangan. So, makinig. Wag niyong palagpasin yung tip na yun. Makinig sa client nyo. Kasi kahit gaano kakagaling kung you're barking at the wrong tree, ka nga. So, hindi siya, hindi siya makakatulong for both of you and the client. So, magandang tip yan. Ayun. Ito naman. Siguro, last question before mga faith-related na tips. Looking back, ayan, at your freelance journey, what projects or accomplishments are you most proud of and why? Share naman dyan. Siguro, yung ko ngayon, siguro yung sineset up ko ngayon, solopreneur setup kasi ako ngayon solopreneur na setup na galing sa freelance. Naayos ko pa yung mga system ko, then planning sa mga pre-content siguro kung sakali na makatulong sa mga interesado sa freelance din kung sakali. Galing naman, pay it forward. Diba? So, marami kayong pwedeng gawin if you're into freelance, ika nga. So, you can choose to be under an agency or be under a subcontractor. You can build your own and pay it forward. Depende. Or you can tulungan nyo si client, maging partner, kayo yung mag-build ng team, gumawa kayo dito sa Pilipinas. Iba-iba yan. Kaya yun. Saka yun nga, parang wag matakot na wag matakot na maging competition ng tinuturuan nyo. Masyadong malawak ang client base. So, hindi talaga to competition. Actually, parang yun, parang part ng scarcity mindset yun yung kapag inisip mo, dami mong kalaban. Masyadong
Wide tayo mga kapatid. Isang skill, isang client, isang industry. Isang skill, isang industry, isang tao. Imagine niyo Nakakatuwa kung nga yung ano eh. I think si bro, ano eh, member din ng tribe. Mga hello, ano, hello tribe mate. Yun. Tama ba, bro? Yun ah, ang masaya. Tribe. Sa Oh, tribe yun. din. Ayun, For di ba, sure. parang nakakatuwa yung mga nakikita ko na ano nila, yung sobrang niche down. Parang kunyari, landing pages for sobrang specific na kunyari nasa cleaning, ano, hindi ba masyadong Manage. masyadong Kaya sobrang niche narrow naman talaga down. sa focus umpisa. talaga, di ba? Cleaning, Mm. ano, kaya laundry, something, ganun ka niche down. Ibig sabihin, ang dami nga talaga naman na type ng business na hindi tayo, same skill, iba-iba yung sinaserve. Kaya ang galing. Yun lang. Na-share Even lang. sa writing din, 'di ba? Yung iba if gusto nila ng old school writing, hindi sige, yung iba if gusto nila ng teamwork with the AI, Yeah. pwede rin. Pwede. Marami mga kapatid. So huwag kayong mag-alala. Ayan, ito. Ano 'yan? Sige, maubusan ng skill kung sakali. Pero, Yes. yun. Correct. Ayan, ito naman. Question lang. Have there be, actually, feeling ko naman meron eh. In your, there are challenges in your freelancing or VA journey. Pero ano yung nag-led to your spiritual growth? Ayan, if meron, share naman. Yung sa akin, siguro yung last month, yung May, sa calendar, talagang na-burnout ako nung times na yun. Ewan ko kung tama yung term, pero wala akong ginawa talaga nung months na yun. Sobrang, analyze lang nung mga ginagawa, tsaka yung mga progress. Tsaka siguro, pray na rin siguro na ma-time para maintindihan mo yung mga challenges mo, tsaka mga trouble na pwede mo pang pagdaanan na pwede mo ma-resolve naman. Di naman dapat na talaga. Sumuko. Tuloy lang kapag Yeah. Lalo na sa pag-freelance, wala kasi hindi talaga to fixed income mga kapatid. So, pwedeng sky's the limit yung income, pwede rin naman talagang totally wala. So, dapat brace yourselves, hindi siya, not for the faint of heart, yun yung lagi naming term ni Sis Cons. Kaya kailangan i-ready nyo rin talaga. So, yun talaga yung prayers, sobrang importante yan. Yes. Ayan, speaking of prayer, meron ka bang specific prayer? Meron kang specific routine or ritual na ginagawa mo before you start your online work? Siguro, madalas kong yung nagbabasa lang ng Bible verse na sa phone nga lang siya. Kahit yung lang, pang clarity lang ng mga May favorite book kasi ako na pinofocus. Kay Solomon na book na collection, yung Proverbs, Ecclesiastes. Then, doon lang ako nag-scan. Tapos, explore na sa iba ng part ng Bible na nakaka-help naman sa akin sa pag-grow. Yes. By the way, for our viewers, feel free to ask your questions Medyo nag-uusap, nakakalimutan kasi pre-recorded. Pero you're still Can still comment. welcome. Yes. Comment kayo either sa live chat kasi naka-premiere naman to. Either sa live chat or sa comment section and ask your questions. Kahit replay yan, i-relay namin yung mga thoughts or questions nyo kay Fritz if meron kayo. Ayan. Ayan, siguro ito last questions na. If you're able to actually witness one of the Bible stories, which one would you like to go back to and why? Wow. Siguro yung journey ni Jesus Christ na talaga. Yung struggle ng season na yun, tsaka yung devotion yung mga kasama ni Jesus talaga. Nandun yung yung parang maraming impact sa story na yun na pwede makatulong sa'yo. Hindi ko siya may details kasi hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Then, familiar naman kayo doon. Kung Yes. yun ang pinaka-favorite ko sakali, kung babalik ako. Yay, thank you for sharing. Ayan, sige, dako na tayo sa main topic for today's session. Yes, how to write better sales email. Solo ka muna namin, Fritz, backstage lang kami. Pero teka lang.
Medyo matagal mag-catch up tong computer ko. Ayan, sige. Take it away. Backstage lang kami. Yun. Hello. So ang title ng ano natin yan is yung right to sales email. So ang focus natin ngayon, kung gagawa tayo ng sales emails, yung identify talaga yung pinaka-market mo, tsaka yung offer ni client. Minsan doon ako naglalaro pag gumagawa ko ng isang simple email. Then nagko-construct ako sa 4 na parts lang. Yung sa subject line, tapos siguro kasama na rin yung headline. Pagka magkapares kasi minsan yun eh. Then meron tayong body portion, sa CTA yung call to action, tsaka yung closing kung minsan. Kapag email kasi, pwede kang maging parang informal sa pag-construct mo ng sales email. Then sa buyer's perspective naman, kaya nagko-construct tayo ng multiple sections sa isang email na meron tayong introduction, meron tayo sa benefits ng product, then meron din tayo sa mga question minsan. Then madalas kapag meron ng testimonial, sinishare din natin yun sa email para maging mas powerful, tsaka maging credible yung isang email. Nakakatulong din yun sa pang-invite sa mga readers mo. Meron tayong tinatawag na 4 types of buyer, yung competitive, spontaneous, methodical, and humanistic. So yung 4 na buyers na yun is yung may iba-ibang target sa or tinitingnan sa isang part ng isang emails. Kung minsan si logical or yung competitive, yung mga part na ano bang mga benefits naman. Si spontaneous naman, yung mga emotional trigger na naka-input dun sa email. Sa methodological naman, or methodological structure nung paggawa mo ng mga logical aspects din ng email mo. Minsan emotional yung part sa competitive. Tapos yung last part naman is sa humanistic. Yung mga testimonial part na sinasabi ko na kailangan nyo include gumagawa kayo ng sales email. Medyo random na siya kasi pag minix mo siya ng sabay-sabay, isang mahaba talaga siyang form na kumakausap sa 4 na types na buyer. Then, kapag nakabuo ka na ng isang structure na yon, pwede mo siyang gumawa ka ng call to action. Yung call to action is yung parang pinaka motivation nila kung anong next nilang gagawin after nila basahin. Pwede yung simple na buy this, mga ganun. Pero may mga ibang alternative na call to action na mas madaling i-click ng mga common dito yung mga add to cart. Pag nakita mo sa mga email, tulad ng mga landing page, pwede mo na siya i-perform sa emails. So, kung pagkukumpara mo yung dalawa sa landing page saka yung email, halos magkaparasan sila. Pero kung ang focus ng email is sa mga most aware na audience. Then, dahil doon sa structure mo ng sa sales email, makapag-convert ka. Example, meron ka 1,000 list. Kaya nito mag-range ng 1 to 2 conversion or higher. Depende sa copywriting ng paggawa mo ng sales email talaga. Then, sa closing, optional siya. Minsan, ang ginagawa namin sa closing is kung meron ka pang anchor or parang hook sa next na email mo, pwede mo siyang set up doon. Para kung meron ka pa isi-send na sunod na email, tuloy-tuloy lang siya bukod sa unang mong email na isi-send. Then, kung isa-summarize natin yung part na yun, kasama yung 4 types of buyers, yung paggawa ng headline na nakaka-attract, tapos yung sa structure ng body na may testimonial, benefits, tsaka yung mga pain points, makikita siya dun sa may body. Then, the lower part yung CTA. Dun siya madalas nakikita kasi dun yung pinaka-chasing part, yung parang nagdadalawang isip na sa investment. Then, kaya dun siya sa part na yun madalas nakikita. Then sa closing, para sa anchor nung email na susunod sa multiple na email na gagawin mo, bale, ang
Bali kung gagawin mo siya ng gano'n na email, nakadepende siya sa strategy na ipo-produce mo. Pero one email is sapat na para makapag-convert ng gano'ng karami na ano, kahit 1% sapat na siya kung kung na-prepare mo yung buong structure ng sales email. Alam ko, medyo magulo, pero sa pagbi-build talaga nun is talagang messy. Kaya sobrang daming editing part na gagawin mo bago mo siya i-release sa list mo kung gumagawa ka ng isang email. Di siya yung sobrang konting type, konting AI, lagpak agad. Kailangan talaga nung masinsinan na edit, tapos alisin yung mga AI words kung sakali, then tsaka structure. Outlining talaga yung magdadala nung flow nung mo, email mo. Then, kapag na-perform mo na yun, ready ka na mag-setup ng isang email. Ewan ko kung yung mga details na yun ay yung pine-perform nyo talaga sa process nyo. Pero kung magbibigay ako ng simpleng step lang, research mo na talaga. Then, sunod, outlining tsaka draft. Pwede kang maging messy, pwede kang kahit ano muna ilagay mo dun na story na align dun sa sa branding tsaka ino-offer mo. Tapos sa final, yung human touch kung sakali. Kapag nag-AI ka kasi, yung mga words nun is parang mahalata mong AI. Then sa final part ka medyo matatagalan dahil sunod-sunod yung edit mo hanggang sa maging human touch na talaga yung paggawa mo ng isang sales email dun sa copy mo. Think, cover ko naman siya ngayon. Goods na yun. May binili sa akin. Yay! Yun. Hirap. Saglit lang Medyo ito. nag-gets mo ba? Processing na naman yung computer ko. Medyo mabilis eh. Hindi, tama bro. Galing. Mabagal lang tong pagbalik ni Cons. Sobrang Sorry. thank you. Hindi, may natutunan akong bago. Nakakatuwa yung yung parang may dun sa dulo nung previous email, parang i-hook mo pa rin sila para para abangan yung susunod. Ang galing lang din nung yung parang series talaga siya. Parang Serious po. parang nanonood tayo ng mga K-drama. Opo. Nirelate sa K-drama. May bitin. Maganda rin po yung mga ganong mga movies. Doon din po kumukha nung saan itinatimin yung hook eh. Mga palabas. Tapos bro, follow-up question, may ka ba, may target ka na clients o basta yun yung offer mo kung sinong may kailangan, na yan, pasok sa banga, o meron ka talagang pinipili na specific? Yung sa kanya yun is parang asset-based yung tinitingnan ko. Kapag may compatible yung social media niya, yung landing page meron siya, tapos meron siyang subscription, then siya yung ina-approach ko madalas. Oh, yun, 'di ba? Parang iba-iba yung natin way ng pag-qualify ng possible na clients. So sa kanya assets pala. Kasi hindi ka naman makakapag-convert kung wala talaga silang asset, 'di ba? Tapos magtataka sila no? Ba't walang sale? Wala namang following pa no? Ay, may follow-up question ako kasi minention mo yung 4 types of buyers. Pag nag-compose ka ba ng email, ilalagay mo yun or certain parang sige po. Sige lang. Pwede siyang depende po sa strategy na Umisa kasi sa simple na landing page na sales, nandun na po yung 4. Tapos pag kung gusto niyo maraming contents, spread niyo po yung yung buyers. Pwedeng testimonial ngayong Monday, tapos Tuesday para marami rin pong pag-uusapan yung email niyo, yung mga pag-nurture. Pero ito pa, may curious ako. Na both mo na ba nagawa na mag-write ng, alam ko sa email meron, pero gumawa ka na rin ba ng sales page mismo? Puro landing page pa lang po ng parang portfolio type. Pero yung sales page, libangan siguro. Sige. Kasi na-curious ako. Minsan, pag sa email, for me sa experience ko, pag nagbabasa ako ng email ng iba,
sa email, maaano ka na. Abangan mo na lang yung cart yung open cart na. Magbukas. Okay. Sales na. So, hindi mo na babasahin yung sales Lahat page. ako. Hanapin mo na lang yung button. Kaya for me, Mm. dapat talaga makuha mo na agad kahit sa email pa lang. Kasi mas madali siyang, pag sales page kasi di ba masyadong mahaba yun. Haba. Oo, Oo. mahaba. Kaya marami pong buttons pag sales page. Oo. Para Oo, doon pa di ba? lang. Nakalat. Hindi ka na magano. Oo. Kasi dati parang nasa ilalim talagang scroll mo sa baba. Ayan, so, yun. Yun lang, na-curious ako. Anyway, dako na tayo sa next round, which is the fast Q&A. So, si Sis Bel na yan. Masaya to. Fast Q&A round tayo, bro, ha? First question, reading or listening? Pwede mo both? Pwede naman. No wrong and Apo. right answer. Diet or exercise? Diet ako, diet. Texting or calling? Texting. What would you do if you won 1,000,000 pesos? Mag-vacation muna. Vacation. Parang ano talaga, connected dun sa burnout mo last month. May hugot to, may hugot. Okay, the last book you have read or is still reading? Yung Gary Halbert. Boron's Letter pala, by Gary Halbert. The top 3 people that you follow? Jan Panggulayan, Alan Ngo, tsaka si Coach Mark Allen. Mga Lodi. Lodi na nga. Ayan. Ito, napakagandang question nito. Who is your all-time celebrity crush? Ako. Sino ba? Ewan ko sabihin Mika ba yan? Sige, yun na. Si? Yun nasisipit. Yun nasa Bini ba yun? Bini. Hindi ko kilala yung mga members. Yuri ka lang. Sa mga lang. Favorite day of the week? Monday. Favorite place that you've been to? Puro amo ko ngayon Sa kitchen. I love kitchen. Malapit Favorite childhood TV show? Tom and Jerry. Yan. If you could travel to any place on earth, where would you go? North Pole. What is prayer to you? Fuel. In my way of life. Agree. Do you have a favorite worship song? I have a lot Well, nasa playlist yung Spotify. Visible. Basta nasa Spotify list. Nasa list. Ask permission or beg for forgiveness? As per permission siguro. If you could have a face-to-face conversation with God and ask Him one question or say one thing, what would it be? Thank you. Yay! And thank you for playing the fast Q&A round. That concludes the fast Q&A round. Salamat! Yay! Ayan. Any last piece of advice to our aspiring aspiring freelancers? Stay curious talaga. Tsaka stick to the game talaga. Long time to, hindi siya yung in and out na pag ayaw mo na. Pwede naman, pero tuloy mo lang, worth it to. Ganda nun. Stay curious and expect mo na this is, wag mag-give up agad kasi for the long term. Maganda yon kasi hindi siya, if you're just overnight. curious at hindi ka magtiyaga for long term, bibigay ka nga agad talaga. So, magandang advice yan. Thank you. Anything, you'd like to, promote, feel free to share. Siguro itong channel nyo talaga, solid na yan. Tsaka tuloy-tuloy nyo po yung i-enjoy po ako sa mga ganito. Tsaka may mga friends din po ako na interesado. Bale, yun lang. Yay, thank you. And again, sa our viewers, if you have any questions, feel free to make a comment
i-relay namin kay Fritz dyan para, sorry, excuse me, para siya yung sumagot ng mga tanong nyo. And feel free to reach out to him din. Check nyo lang sa description yung link. Feel free to reach out to him. Saka pag Para- sorry sis. Pwede pag ready Sige. na yung di ba, nilalatag mo yung mga systems mo, bro. Pag ready ka na to teach other people na interested din, feel free to come back. Tas promote. Yes. Yes. Promote mo Sige. You are more than welcome to share sa ganyan. Yes. Ayan. Thank you. Ayun lang. If you wanna know how to start your virtual assistant business, feel free to visit conniezabala.com/VA book. To know more information, if you want a free chapter, ayan, visit nyo na yung bit.ly/VA free chapter. Ayan. Forward, Parang guy. Diyan Pagulayan. Yay! Ayan. Sige, any last message, Sis Bel, bago tayo mag-closing? Ay, ako pala. Hindi ako ready Oh, ikaw naman. Last message, talaga, parang i-echo ko lang yung sinabi ni Fritz. Parang kung nag-decide kayo na suungin tong freelance world, panindigan nyo na, kaya nyo yan. Hindi pwede dito yung parang half-hearted na aalis pag ayaw na. Kasi talaga siya, long term, talaga to, planning and executing and implementing. So yun lang, push lang mga kapatid. Yes. I-add ko na rin na sa panahon ngayon, at least marami kayong community mapupuntahan para tulungan. Unlike like 10 years ago nako. Good luck sa inyo. So yun lang. So closing prayer muna tayo. Let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this day, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share with others through this platform. Thank you for the blessings, for everything that you've done for us. We lift up to you all our viewers, our listeners, Fritz and his family, our clients and their loved ones. We lift up to you everything, whatever their petitions are right now. We pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all this, but in the end, your will be done. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Fritz, thank you. Balik ka pag meron ka ng sariling program. So, thank you. Dami namin natutunan. Yes. For our viewers, we hope to see you. We hope to see you on Monday for another live praise and worship session, or on Thursday again for another session with our special guest. So, huwag kayong mawawala. And if you haven't done so yet, subscribe na. Hindi ko pa pala nasabi to. Subscribe na. Huwag yung note. Pindutin nyo na rin yung subscribe button. and the bell icon. Ayun, thank you everyone. God bless. Huwag ka muna alas, please. Check ko lang yung recording natin. Thank you everyone.